said, ooh, ah, ooh, ooh, ah, ooh, ooh, ah, ah. I said, ooh, ah, ooh, ooh, ah, ooh, ooh, ah, ah. I said a boom, chicky boom. I said a boom, chicka boom. I said a boom, chicky monkey, chicky boom. I said a boom, chicky monkey, chicka boom. I am a cheeky monkey, I like to hokey pokey. I live in the trees with others. We are cheeky monkeys, we like to hokey pokey. We live in the trees together. Bananas. Bananas. I am a cheeky monkey, I like to hokey pokey. I eat, swing and sway well. We are cheeky monkeys, we like to hokey pokey. We live, swing and sway well. I said a boom, cheeky monkey, cheeky boom. I said a boom, chicky monkey, chicka boom. Everybody boom, cheeky monkey, cheeky boom. Oh, it's a beautiful world. It's a beautiful life. Alright. Oh, it's a beautiful world. It's a beautiful life. Make your move and make love till the sun shine. Hey, it's a beautiful world. It's a beautiful life. Make your move and make love till the sun shine. Ladies going crazy, put your hands in the air. We can party, get retarded, acting like we don't care. All my fellas popping bottles, put your drinks in the sky. Glass is high, feel the vibe. It's a beautiful life. Never stay lonely. It could be forever. Be yourself, go live your life. Let's go, come on, come on. Don't you feel lonely? We can stay together. Good morning, good morning. Grabe, ang cute naman ito lang natin. O, sabihin nyo kami, batiin na lang natin mga kapatid. Good morning, mga kapatid! Okay, March 6, mayad na aga sa wikang Bicol Birac o Fun Party Wednesday. Sa nag-uumapaw na sa iyong hatid natin para sa ating mga kapatid ngayong umaga. At salamat sa mga makukulit nating mga mascot. Ayan! O diba, Jess, kapag lumalabas sa mga mascot sa mga salo-salo, sure yan, panalo-panalo sa saya ang mga dadalo. Pero itong mga mascots po na ito, bumahe pa mula sa kanilang patok na edutainment area. Yes, Mama Dims, edutainment. Ibig sabihin po niyan, educational na, entertaining pa. Yan naman yung mga sikat ngayong palaruan ng ating mga bisita na kung tawagin ay Cheeky Monkeys. Cheeky Monkeys. And Chickies Monkeys. Cheeky Monkeys. Kami, Cheeky. Oh, diba? Winner na winner yan, Maui. Lalo na para sa mga mommy at daddy na naghahanap ng magandang bonding area / pasyalan kasama ang kanilang mga anak, no? Total package na rin sila dahil bukod sa pasyalan, pwede rin silang kuning venue para sa iba't ibang party. Lahat na! Very interesting yan, Justin. Ito nga yung tagline nila. Play, learn, and celebrate. Yan ang gusto natin mga mami. Yan. At itong service ninyo, gusto pa namin maintindihan kung ano pa pwede nyo i-offer. Kaya tawagin na natin sina Catherine Chanlyongco, Lovely Joy Planta at Rodel Jimenez! Monay po! Maraming salamat po. Good morning, ma. Good morning. Opo. Paano nyo naman naisip itong konseptong play, learn, and celebrate? Actually, Cheeky Monkeys is an international brand po. We started in Dubai po. Actually, because most of the families there are mga expats po. They don't really have anyone to take care of their kids. Kaya yung mga bata, saan sila dadalhin ng mga working moms, working dads? So this is the platform for us para din mabawasan yung, kasi ngayon common, di ba? Lahat naka-iPad na lang. Yes. So that's what we want to take off. Kasi based nga sa mga studies, at least minimum of 2 hours lang dapat yung mga bata. But right now,
ang tagal nila sa bad. iPad, So, gusto right? nyo yung talagang kumilos sila, Kumilos sila. kamahawakan nila yung mga Yes. kausap nila So, sa harap. what we develop is yung cognitive skills, motor skills, dexterity. Alam mo yun, very important yun Hindi para nila sa alam mga na bata. natututo sila kasi nag-enjoy lang Yes. sila. Exactly. Alam Exactly. niyo po, as a mom, ako, I really appreciate po what you have because uso naman sa ngayon yung mga laruan lang talaga na lugar. No? Pero yung sa inyo kasi maganda, they get to learn. And at the same time, yung mga magulang tulad namin, pwede kami magtrabaho, pwede namin gawin yung mga kailangan namin gawin sa buhay. Pwede Na hindi mag-shopping, sabihin mo na eh. Oh, di sige, mag-shopping. In-store. Ikaw naman, ang ganda-ganda ng dako mo. Talaga din. Kanina mo pa ako sinumulan sa newsroom, Jess, ha? It's on. Alam mo, palagay ko talaga, ang maganda dito ay itry yung dalawa itong play, learn, and celebrate. Kasi ako talaga, I'm very, very impressed at how you're doing this. Kasi, syempre, meron ako mga maliliit na mga anak, lalo na si Ilio, no? Ano po ba yung age range na pwedeng magstay or maki-join in sa inyong programa? Okay. Ang age range po namin, we actually accept 10 months up to 14 years old. 10 months? O lahat ng anak mo. Wait, Kulang ka. sandali. So, 10 months, kung ako nanay ng 10 months, how will I feel safe? May safety officers ba kayo? May special training ba ang mga staff po ninyo? Yes, Yes. yung ano, feeding po at saka pag kunyari milk, No, ganun. actually, in our place, the mommy will be there. It's not kasi, yun ang importante, yung bonding ng mommy and kids. That is the So, family hindi time. pwede na iiwanan lang Hindi nila. po, Okay, hindi po. ayan. Good Hindi na po. good. Gets, Maui, bawal iwanan yung bata. Bawal iwanan sa mga bata. Pwede online shopping na lang Oo, sa pwede tapos. habang nandun. Okay. Pero itong kakaiba sa kanila, syempre marami tayong nakikita ang play area. Pero ang kakaiba sa kanila, may mascot doon sa play area. Yes So, po. paano nakakatulong yung mascots? Actually, ang mascots po namin is a surprise factor para sa mga kids. Ano? We usually do dancing time and games po para sa mga kids natin. Palang galing-galing Ang sumayaw saya. nito si Mona. You're Thank you one po. of the Entertainer. entertainers. Yes. Yan. So, yung mga sayaw mo kanina, yan ba ay ituturo mo rin dun sa mga batang nandun? Paano ang interaction mo sa mga bata? Ituturo po natin sa kanila if ever nakakayanin naman po nila yung step. So, may ganun, pwede yes sila po. makisayaw sa iyo. Yes, we do. Yeah, with mascot po. Pakilala mo naman yung mga mascot. Yun ang gustong makilala ng mga bata. Hello? Hello. Hello. Everyone, pinapakilala ko po sa inyo ang mascot namin from Cheeky Monkeys. So, Mimi and Juju. Hi, Sila na ba ang Cheeky Monkeys? Meron bang ibang monkeys? None po. Pero Sila right na, now, sila na ito yung mismo. pinaka-branding namin. Si Mimi and Juju. They're actually the nicknames of the founders po. Mikhail and Jenna. So, Mimi for Mikhail, Juju for Jenna. Kaya po. Tapos sila din ang namamahala sa pagpapalaro. May pag-games daw kayo May with pag-games. your play area. Yes. That will be headed by Monay po. Yes po. Let's start. Let's start tayo, ma'am. Okay. Let's start. Maglalaro po tayo. Alam mo, hindi nila tayo sinali kasi Oo nga. KJ. Meron kami. Oh, ito. Alright, this time, ang gagawin lang po natin for the... Yes. At dito po sa ating first activity, so tatawagin natin siyang head, shoulder, knees, and toes. Head, shoulder, Knees head, and- shoulder, Knees and toes. Okay. So this time po, meron tayong gagamitin props. We have a banana. Okay. Kami dalawa. Okay, Yes. Sir, si... Ako po, Hindi at saka po. si Chester. Yan. Yes. Ay, hindi po. Yes Okay. po. Okay. Game. And then? And then, ganito po, bago po natin, may twist po yan. So, ang gagawin muna po natin, mag-head and shoulder muna tayo. Okay. Head and shoulder, knees and toes. Okay. And then, pag sinabi kong grab the banana, grab your banana, kukunin po lang po. Kung kayo, kunin nyo. Mula sa Yes, kanila. yes po, yes po. Paunahan po tayo. Tumakbo, di ba? Apo. Hindi kami tumakbo. Hindi po. Kayo po kukuha. Magagawang kaming tatlo sa Yes dalawang po. banana. Yes po. Ganun lang po ang gagawin natin. Sinong di makakuha? Pero kayo sila, stay lang sila? Stay lang po sila. So parang musical chairs. Yes po, parang gano'n. Yung mga bata. Ready. Ready ba? Ako, So, dapat medyo malayo. Medyo malayo po tayo. Move forward. Gano'n ka lang? Wala. Sa Valenzuela Studio. Dapat yung pagitan niyo sa Maui, amin. dun daw. Hindi, dito na po. Okay lang po yan. Ganyan kalayo. Are you ready, guys? First muna tayo. Head. Okay, ready? Tayo naka-ready. Oo, bakit? Hawak niyo lang po. Kunin naman nila sa atin. Okay, Miss Dimple, hawak niyo lang po. Ready? And head, Head, shoulder. shoulders. Wait lang po. Okay. One more. Head, Head, shoulder, shoulder, knees, knees, head, head. shoulder, knees, head, head. Grab the banana!
mabilis ang labanan. Ito po ang matatanggap nyo from Chicky Monkeys. Meron na? Oh, di ba? Meron na. Galing. Share ko sa'yo. Thank you. Bigyan naman natin yung isa consolation. Consolation, tama. Bigyan natin. Consolation, Yes, ma'am. kasalanan mo, ba't di ako Yes, nanalo? thank you. Thank you po. Thank you. Abay, saya. Yes, so meron pa tayo isang games. Okay. Ano? This is the... Oh. Cute. Ay, alam ko to. alam niyo po Ilalagay ito. ito. Mga pamilya na kay Miss Ay, Dimple. si Justin at si Jester na yan. Mga pamilya sa kanya. Jess, di ba sa Shake. Dito po tatawagin po natin siyang Shake the Balls Out. So kailangan po kakabit naman po namin ito Twerk sa the likod balls niya. out. Parang ganun po, parang ganun lang po. siya. Twerk the balls out. So pipili po tayo ng tatlong players po ang kailangan natin. Bawi. Si Maui, Miss bawi. Dimple lang isa. Mawi na lang, Mawi. Kasi as a doktora, fashion ako Yes. today. Okay. Ayusin mo, Jess. Just ayusin mo yung Diyos pagtali. ko, akala ko pa naman ma-enjoy ko pa yun. Daya. So, dapat ano Apo, wag muna? lang. Stay lang po tayo, stay lang. Lang kasi muna, Apo. Jess. Ma'am, wait lang, ma'am. Jess, galingan mo. Ikaw pambato ko dito. Pag di tayo nanalo, wala kang Yes, kapitan. okay, dito po tayo. Oh, sige. Dito ka, Justin. Yan. Yan. Eh, para mas maganda po, talikod po. Tatalikod po tayo. Parang aking Para mas joining po yung pag-shake po natin ng bola. Dims, pakitali na lang. Okay, Hahawakan ko yung bola para hindi natasag. May bola po dito. Wala na. Yan, kasi nauhulog yung bola. Ayun. So, paunahang maubos. Pauna lang po maubos. And then, pag nauna pa, kung sino po ang una makaubos, so sisigaw lang po tayo ng I love Chicky Monkeys. Yes po, gano'n lang po. Para malaman natin kung sino po ang nauna. Or mauna makaubos ng bola. Wait, dapat sa may hip. Stand by. Ako na po. Okay. Ready? Ready? Tatakpan ko yan. Ready, and... Ganda mo Set. yung music! Go! Go! Malapit na siya! Good job. Ha? Ma'am, ang galing ko. Naglean ako ganito. Thank you. Nanalo po. Sino? Yung tito mong mandaram Si po. Mama. Palapakan naman po natin ang winner. Yes. Okay. Direct. Lagi pa Direct. Instant replay po. Oh my God. Pa-slow mo po. Kailangan say, Jess, cheaters never win, okay? Okay, so Mama, meron po yung prize. Pwede na sila. Lahat na lang po sila. Bigyan na lang po natin lahat ulit, sir. Para sir. Thank you. Gusto po namin kayong makontak. Paano po? Thank you Sir po. Manay, Thank you. Gusto po namin makontak ang Chicky Monkeys. Saan po namin kayo pwede i-follow? You can easily reach us sa Chicky Monkeys at Manila, both in IG, Facebook, and then we also have the Viber. Yung po yung pinakamadali ngayon eh. 0968-866-2911. And you can also visit our website, www.chickymonkeys.ph. So they can actually go to the parties, the events yes na meron po. yung ating mga mami. Ay, po. Or pwede ka rin kayong puntahan sa inyong, meron pa kayong play area? Ay, yes, we do. So we welcome birthday parties and we do also walk-ins for soft play po. Alright. Ma'am, tingin ko, pati kami pwede po dyan. Yes, for sure. May enjoy niyo po. Maraming salamat muli. Ayan, sa mga kapatid natin sa Chicky Monkeys, thank you very much. Thank you. Okay, enjoy ang Miyerkules mga kapatid at salubungin ang araw ng may ngiti at pag-asa. Ako po si Jess De Los Santos. Ang ating mga umaga, lagyan ng dagdag na pampasaya. Play, learn, and celebrate now with your loved ones. Ako po, si Dimples Romana. At para naman po sa mga kapatid nating kayod ng kayod. Push lang po mga kapatid. Inhale more inspirations at motivations. Exhale the stress at mag-focus. Ako naman po, si Maui David. Focus na ako, Maui. At tara natin, magpunat-unat na rin mga kapatid at ihanda na rin ang sarili for a better day. Sabahan na rin ang inyong paborito morning kasalo. Ako po, si Justin Quirino. At syempre, mauna sa ating mga balita sa frontline sa umaga, mga mainit na update sa ilang pangyayari sa loob at labas ng bansa. Ako po si Chicky Roa Puna. Kaya naman masayang bati namin sa inyo, mga ate, kuya, nanay, tatay, lolo at lola. Good morning, kapatid!
Okay, medyo nagsimula na tayong pawisan. Tuloy-tuloy na rin natin, Justin. Tama. Ito, good sa ating head, shoulders, knees, and toes. Yan. No? Lalo na kung mahilig ka sa sports, iba't ibang sports equipment. Ibibida natin sa isang na namang nakamamanghang negosyo sa kitang-kita. Usapang hilig baka mo, nakasama-sama po tayong mamangha sa mga pambihirang fast food toy collection ng binisita kong bahay sa may bahay. Daming toys nun. Wow! Ito po sa ating sabi ni Doc, iisa-isahin natin ang mga epekto ng isa pang sakit na madalas kalakip na rin ang ating pagtanda. Ang sakit sa baga na bronchitis. Ipaliliwanag sa atin ni Doc Dex mamaya. At sa ibang issue naman, sagutin natin ha, malibang kunan ng video ang paninita sa'yo ng isang traffic officer. Yan naman ang tatalakayin sa atin ni Attorney Buko sa Legal Bato. At ito, let's see the galaxies this Wednesday morning dahil may nakaka-good vibes tayo tugtugan kasama ang rising alt-folk OPM band na The Ridleys. Abangan yan live! Narito naman ang mga balitang dapat abangan sa Frontline sa umaga mamaya. Libo-libong Facebook accounts hindi ma-access kagabi. Instagram pati Messenger nadamay. 2 senior citizen patay sa gitna ng sunog sa Quezon City. Pero mga investigador naghihinalang may foul play sa nangyari. Ilang Pilipinong trans woman kinuyog sa Thailand, pinagpupunit pa ang kanilang passport. Isang lalaki nag-propose sa kanilang Swiftie girlfriend sa Eras Tour concert ni Taylor Swift. I-celebrate naman po everyday ang blessing ng bawat gising. Smile na mga kapatid at sumali po sa ating Kagumoka Ko selfie contest. Ang mechanics lang, basta manood lamang po dito sa amin sa Good Morning Kapatid. At sumelfie na, ipadalangin yung larawan with location sa aming official Facebook page na Good Morning Kapatid. Yan! Ang mapipili po namin magwawagi ng 500 pesos worth of load. Kaya naman Kagumoka, go and selfie na! Tuloy-tuloy lang ang pagtutok mga kapatid. Magbabalik ang inyong paboritong kasalo sa umaga. Good Morning Kapatid! Narito na mga umaaksyong balita ngayong araw. Ihahatid namin mula mismo sa Frontline sa umaga. 2 senior citizen patay sa sunog sa Quezon City. Foul play, isa sa mga tinitignang dahilan. Sa gitna ng tumitinding tensyon sa West Philippine Sea, Pangulong Bongbong Marcos aminadong walang direktang linya kay Chinese President Xi Jinping. Ilang netizens nagpanik nang biglang ma-log out sa kanilang Facebook account. Pati Instagram at Messenger hindi mabuksan. 4 na Pilipinong trans woman sugatan matapos kuyugin sa Thailand. Pati mga passport nila pinagpupunit. At love story performance ni Taylor Swift sa The Eras Tour, sinabayan ng mga wedding proposals. Nagpanic at napalog in sa ibang social networking site sa mga netizen matapos bumagsak ang server ng Facebook kagabi. Pati ang Instagram at Messenger hindi rin ma-access. Kaya takot ang marami na baka na-hack sila. Nasa frontline ng balitang yan, si Ian Suyu. Nagpanik bigla ang maraming netizens nang kusang ma-log out ang kanilang mga account sa Facebook at Instagram pasado alas 11 kagabi. Ang FB user na si Miko natakot sa pag-aakalang na-hack ang account niya. Sabi ko sa kanila, baka may nagbubukas ng Facebook ko. Tapos nung inopen naman nila yung FB ko, ay yung FB nila. Ganon din nangyari sa kanila, sir. Ang estudyante namang si Christopher, nagpanik din sa takot na mawala ang mga nakasave na files sa kanyang account. Chinek ko rin sa mga nagdodota na na-hack ba yung FB niya or what. Then nag-search ako sa Google, nag-shutdown yung FB. Siyempre, yung mga files sa FB na tungkol sa schoolworks ko na nandoon sa thesis namin. Then, ayun. Kaya nabahala rin ako.
Base naman sa outage tracking website na downdetector.com, hindi lang sa Pilipinas nagkaproblema. Yan ay dahil higit kalahating milyong reports din ng social media outage ang natanggap nila simula alas 11 kagabi. Pati sa ibang mobile applications ng parent company ng FB na Meta, gaya ng Instagram, Messenger, Threads at WhatsApp. Ayon sa spokesman ng kumpanyang Meta, technical issue ang nangyari kaya marami sa user nila ang nahirapang buksan ng kanilang mga account. Agad naman daw naresolba ang issue, kaya nabalik at na-access na ulit ng normal ang mga apps pasado 1:00 ng madaling araw kanina. Sa kabila nito, hindi pa rin maiwasang magreklamo ng mga netizen. Ang iba, napalipat tuloy ng wala sa oras sa rival app ng Meta na X na dating Twitter na nagpasaring sa nangyari. Alam daw nila kung bakit biglang dumami ang gumagamit ng app nila. Trending tuloy hanggang ngayong umaga ang nangyaring aberya. Number 1 pa rin sa trending ang hashtag Facebook down. Kaya ang iba, bigla pang na-miss mag-Friendster. Humingi naman ulit ng paumanhin ang Meta sa nangyari at agad in-announce ang pagbabalik normal ng site nila. Nagbabalita mula sa Frontline, Ian Suyu, News 5. Patay na natagpuan ng 2 senior citizen matapos masunog ang kanilang bahay sa Quezon City. Hinala naman ng mga otoridad, may foul play sa pagkamatay ng mga biktima. Nasa frontline ng balitang yan, si Hannibal Talete. Mag-alas 9 kagabi nang masunog ang bahay na ito sa barangay E. Rodriguez sa Quezon City. Agad rumesponde ang mga bumbero. At pagpasok nila sa loob, tumambad sa kanila ang bangkay ng 2 senior citizen. Hindi na sila pinangalanan ng mga investigador, alinsunod na rin sa hiling ng kanilang mga kaanak. Kwento naman ng isang kapitbahay, nakaamoy sila ng usok mula sa bahay ng mga biktima. Nang silipin, nagtaka sila kung bakit hindi lumabas ang 2 matanda sa kabila ng sunog. Mga past 8 na, naamoy ko na may amoy ng sunog. Sumisilip ako siyempre kasi makikita ko sa baba yung terrace nila. Unusual yon. Kasi ganitong oras, minsan maririnig mo pa sila. Pero maaga sila natutulog. Sinubukan naman ng mga bumbero na sagipin ang 2 matanda. Nakita namin yung bahay na nasa likod. Na ang nakatira doon ay 2 matanda. 2 matanda at pinasok ng aming bumbero. Nakapadlock pa nga yung pintuan. Pero binasag namin para sa ganun yung pasok sa loob marespondihan. Wala pang isang oras at naapula rin ang sunog. Sa huli, tanging ang kasambahay na babae ng 2 biktima ang nakaligtas. Isinama sa barangay para questionin sa nangyari. Ngunit nang iwan sandali ng mga kagawad, biglang tumakas ang babae. Nakunan pa sa CCTV na tumakbo palayo ang kasambahay. Di naman siya nakalayo at agad din nahanap at dinampot ng mga tanod. Hinala tuloy ng mga otoridad. Nasa custody ko actually yung tao dahil nasa investigasyon pa ng fire. Kailangan i-assess nila kung namatay siya sa sunog or namatay sa foul play. Itinanggi naman ng kasambahay na may kinalaman siya sa sunog at pagkamatay ng kanyang mga amo. Wala, sir. Wala akong ginagawa, sir. Hindi ko kaya gawin yan, sir. Kahit ano, sir, ang ginagawa niyo sa akin, wala akong ginagawa na masama, hindi ko kaya yan, sir. Patuloy ang investigasyon ng mga otoridad sa nangyaring sunog. Nagbabalita mula sa Frontline, Hannibal Talete, News 5. Huli sa buy bus ng isang lalaking lantaran daw kung magbenta ng droga sa barangay Old Balara sa Quezon City. Nasa frontline ng balitang yan, si Ian Suyu. Sa bahay niya mismo inaresto ng mga pulis ang tulak umano ng droga na si alias Linta sa barangay Old Balara sa Quezon City. Nahuli siya sa buy bust operation matapos isuplong ng kanyang mga kapitbahay ang kanyang illegal na gawain. Ang natanggap namin na tip na talagang talamak na yung bentahan niya ng illegal na droga sa area niya, natatakot sila na madamay sa ginagawang bentahan. Nakuha mula sa suspect ang mga pakete ng hinihinalang shabu na may street value na nasa 340,000 pesos. Ayon sa mga pulis, may tuturing na big time na tulak ang suspect na nagtatrabaho rin bilang habal-habal driver. Lantaran pa raw kung makipagtransaksyon ng suspect sa kanyang mga parokyano. Ang way ng paraan ng pagbebenta niya is kahit sino basta pumunta sa kanila, yung may kakilala sa kanya, kahit indoors, tapos bibigyan na mga kasandos, mga halagang 500, 200. Kaya mabilis yung transaction niya, mabilis siyang makaubos. Sa isang linggo po, ang kaya niyang ubusin is 100 grams ng illegal na droga. At sa loob ng isang buwan, kaya niya umubos hanggang
400 grams ng shabu. Sa abot talaga ng halos milyon-milyon po yung na droga po. Dati nang nakulong ang suspect noong 1998 dahil din sa illegal na droga. Aminado naman si alias Linta sa krimen. Sa'yo po ba yung droga na yan? Opo. Gawa po ng kahirapan ng buhay. Gano'ng katagal mo nang ginagawa yan? Ito lang 20 October lang po, 2023. Mahaharap ang suspect sa reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Nagbabalita mula sa frontline. Ian Suyu, News 5. Patay ang driver ng isang 10-wheeler matapos bumangga sa poste ng flyover sa may SLEX Pasay. Ang driver na ipit pa sa wreckage sa tindi ng pagkakabangga. Nasa frontline ng balitang yan, si Dave Abuel. Wasak na wasak ang ulo ng 10-wheeler na ito matapos bumangga sa poste ng flyover sa kabaan ng SLEX sa may Pasay kagabi. Sa loob ng cab, nawala ng malay ang driver sa tindi ng pagkakaipit. Pahirapan ang pag-alis sa kanya mula sa wreckage. Nang ma-recover, iniga siya sa gilid ng highway at sinubukan pang i-revive. Pero binawian ng buhay ang tsuper na 30 taong gulang. Kwento naman ng nakaligtas na pahinante sa mga investigador, tinatahak nilang highway patungong Magallanes na makagitgitan ng isang motorsiklo. Iniwas po ng driver na masalpok yung nakamotor hanggang sa tumama po dun sa poste ng Skyway po at bumaliktad po yung truck po. Sa lakas ng pagkakabangga, tumagilid pa ang hatak ng trailer truck. Hinala naman ng mga investigador, mabilis ang takbo ng 10-wheeler dahil sa tindi ng pagkakayupi ng cab. Nagdulot naman ng matinding traffic ang disgrasya. Dagdag perwisyo pa ang tumagas na langis mula sa 10-wheeler. May mga sumemplang po na mga motorsiklo, gawa po dun sa oil spill, ma'am. Pero okay naman po, damage sa property. Saka hindi na po pa-turnover dito sa opisina po. Alas 11 na ng gabi nang maalis ang truck sa lugar. Patuloy naman ang investigasyon ng Highway Patrol Group sa nangyaring aksidente. Nagbabalita mula sa frontline, Dave Abuel, News 5. Siyam na sospek ang tinutugis pa rin higit isang taon matapos ang pagpaslang kay Negros Oriental Governor Ruel Degamo. Ayon sa Police Regional Office Central Visayas, posibleng nagtatago na sa iba't ibang bahagi ng bansa ang mga sospek. Pawang mga miyembro raw ng private armed groups o gun for hire ang mga salarin. Nasa 20 ang kabuuang bilang ng mga itinuturing na sospek sa krimen. Kabilang na dyan ang umano'y mastermind na si dating Congressman Arnie Teves. 4 naman sa mga sospek ay nakakulong na. March 4 nung nakaraang taon nang mapatay si Governor Degamo at 8 iba pa sa pamamaril sa loob ng compound ng gobernador sa bayan ng Pamplona. Dead on the spot ang isang estudyante matapos siyang tambangan ng riding in tandem sa Masbate City. Kinilala ang biktimang si Cheryl Condesa Baruelo, 26 anyos. Pauwi na sana ang biktima nitong Lunes ng lapitan at barilin ng mga salarin. 2 tama ng bala sa batok at katawan ang ikinamatay ni Baruelo na magtatapos pa naman sana sa kolehiyo. Mabilis na tumakas sa mga salarin. Iniimbestigahan na kung sino at ano ang motibo sa likod ng pamamaril. Aminado si Pangulong Bongbong Marcos na wala siyang direktang linya kay Chinese President Xi Jinping. Kasunod yan ang ginawang pagharang at pambomba ng China sa latest resupply mission sa BRP Sierra Madre. Sa isang interview sa Australia, sinabi ng Pangulo na Enero pa niya iminungkahi sa Pangulo ng China na magkaroon sila ng direktang linya ng komunikasyon para mas mabilis mapag-usapan ng anumang issue. Pero hanggang ngayon, wala pa rin daw tugon dito ang Beijing. Kaya nakaasa lang ang gobyerno sa ibang contact nila sa Chinese government kapag may tensyon. Sa kabila nito, iginit ni PBBM na patuloy niyang isusulong ang karapatan natin sa West Philippine Sea. Bagamat wala raw tayong intensyon na makipagtapatan sa militar ng China, handa pa rin daw depensahan ng Pilipinas ang mga inaangkin nitong teritoryo anuman ang mangyari. Ipinag-utos ng Korte Suprema sa mga lokal na pamahalaan ng Metro Manila na sundin ang single ticketing system. Sa isang desisyon, ipinagbawal ng Korte ang pag-issue ng mga LGU ng ordinance violation receipts. Ipinagbawal din ang pagkumpiska ng lisensya ng mga enforcer maliban kung otorisado ng MMDA. Bukod pa riyan, ipinasawalang bisa rin ng SC ang mga probisyong specific lang sa isang LGU. Sa halip, dapat daw sundin ng mga LGU ang mga patakarang itinakda ng MMDA para sa pagpapatupad ng uniform ticketing system sa NCR.
Aprobado na sa komite ng Kamara ang 3 panukalang batas na nagtataas ng discount at incentives para sa mga senior citizen at persons with disabilities. Layon ng mga panukalang magtakda ng mga guidelines para maibigay ng tama ang mga benepisyo para sa mga senior at PWD. Required din ng mga establishmento na i-train ang mga tauhan nila para maayos na maibigay ang mga benepisyo. Isang eGov.ph super app din ang bubuuin para mas madaling makakuha ng serbisyo sa gobyerno ang dalawang sektor. Kasabay ito na itinutulak na mas mataas na grocery discount sa mga senior at PWD. Pinagtulungang bugbugin at saka pinunit ang passport. Yan ang sinapit ng ilang Pinoy trans woman mula sa iba pang trans sa Bangkok, Thailand. Nasa frontline ng balitang yan si Elaine Fulgencio. Nagmistulang punching bag ang trans woman na yan nang pagsusuntukin siya sa likod ng maraming Thai sa harap ng isang hotel sa Bangkok, Thailand kaninang madaling araw. Karamihan sa mga kumuyog ay mga Thai trans woman. Walang laban at hindi nakatayo ang pinagtutulungan nila na isa palang Pinay trans woman. May mga nakapalibot ding pulis sa video pero hindi nila agad nahinto ang gulo dahil ayaw paawat ng mga Thai. Maya-maya, napalibutan na ng mga pulis ang biktimang Pinay. Kita sa video na nagkaroon siya ng maraming bukol sa mukha. Nakuha rin ng mga Thai ang passport ng Pinoy at saka pinagpupunit. Maririnig din sa kuhang ito na tila nang aasar pa ang isang Thai. Pero hindi pa rin mapigilan ang mga Thai, gaya ng isang ito na humabol pa ng sabunot sa ating kababayan. Ayon sa local report, una na silang nagkainitan sa isang kainan. Kabilang sa mga nag-away ang 20 Pinoy na LGBTQ+ member laban sa isang grupo ng Thai trans women. Nag-middle finger pang Pinoy na yan sa isang Thai trans woman hanggang sa umabot ng away nila sa kalsadang ito na may kasamang sabunutan, tadyakan at suntukan. Pero nagtawag pa raw ang mga Thai ng re-resback sa kanila. Dito na sumugod ang daan-daang trans woman para pagtulungan ng mga Pinoy. Galit na galit nilang inabangan ng ating mga kababayan. Halos hindi raw makagalaw ang mga rumesponding pulis. Ang nakasombrerong ito, tumungtong pa sa mga tao para masapak ang isang Pinay. Ganyan din ang ginawa ng 2 Thai trans woman na ito na sumabit pa sa isang hawakan. Siksikan at kung ano-ano na rin ang pinagbabato nila sa mga kababayan natin. Sa huli, dinala sa police station ng Pinay trans woman na pinagbubugbog sa video. Sa pahayag ng Department of Foreign Affairs, sex workers umano ang mga nag-away na Pinay at Thai trans woman. Matagal na raw silang may hidwaan dahil sa agawan ng mabubuk nilang customer. Pero ngayon lang daw ito nauwi sa pisikalan. Ikinalungkot naman ng grupong Society of Trans Women of the Philippines, OSTRAP, ang nangyaring pangbubugbog sa mga kababayan natin sa Thailand. We see this as a personal conflict. Hindi naman to issue ng race, hindi naman to issue ng pagiging transgender kasi pareho namang transgender women groups yung na-involved doon sa conflict. Sa ngayon, tinutulungan na ng ating embahada sa Thailand ang 4 na Pinoy na dinala sa police station. Nagbabalita mula sa frontline, Elaine Fulgencio, News 5. Malaking boost daw sa confidence ng bagong team na Capital One Solar Energy ang unang panalo nila sa PBL All-Filipino Conference. Yan din ang naramdaman ng Akari Chargers matapos silang pasuhin ang Farm Fresh Foxies. Nasa frontline ng balitang yan, si Ian Suyo. Matira ang matibay sa paghaharap ng 2 bagong koponan ng PVL, ang Capital One Solar Energy at Strong Group Athletics. Agad umabante sa 2-0 set lead ang Capital One sa tulong ng magandang opensa at net defense. Napahaba naman ng SGA ang laro matapos maagaw ang 3rd set. Pero hindi pa rin ito napigilan ang ratsyada ng Capital One kaya nakuha nila ang 25-18, 25-20, 19-25 at 25-20 na panalo. Nagtala ng 13 points si Jorel Singh para sa Capital One. Ito ang una nilang panalo bilang franchise sa PVL matapos simula ng conference sa 2 magkasunod na talo.
Nalaglag naman ang strong group sa 0-3 win-loss record. Alam niyo naman tong team na to. Less than 2 months pa lang kami. So, every day, every practice, every game is a learning process for us. It's a time for us to know each other, kung ano man ang kailangan namin idagdag. Siyempre, yung ganitong panalo, makakapag-boost ng moral namin sa mga susunod naming laro. Sa second game, nilampaso naman ng Akari Chargers ang Farm Fresh Foxes. Matapos ang dominanteng panalo sa first at second sets, bahagyang nahirapan ng Akari na tapusin ang laro sa third set. Sa tulong ng matibay na blocking na sinabayan ng ilang late game struggles ng Farm Fresh, nasungkit ng Chargers ang 25-19, 25-15 at 25-22 na panalo. Kumamada ng 16 na puntos si Gretchel Soltones para pangunahan ng Akari. Nagtala rin sila ng 11 blocks laban sa 3 lang ng Farm Fresh. Credits to the players to. Ginawa nila talaga yung game plan namin. Ano naman yung pag-aralan namin doon sa Farm Fresh. So, yeah, kita naman yung result. Magpapatuloy ang PVL All-Filipino Conference bukas, Huwebes, sa PhilSports Arena sa Pasig. Unang maghaharap ang defending champions Creamline Cool Smashers at Galleries Tower High Risers alas 4 ng hapon. Susundan yan ng tapatang Signal HD Spikers at Next LED Chameleons alas 6 ng gabi. Mapapanood ang mga laro sa One Sports, One Sports Plus, RPTV at Pilipinas Live App. Nagbabalita mula sa Frontline, Ian Suyu, News 5. May bagong karakter sa kapatid Star Creative serye na Can't Buy Me Love. Ipapakilala na ang karakter ni Jake Ejercito sa serye. Siya ang mayamang tagapamahala ng isang malaking hardware na si Aldrich. Gagabayan niya sa training si Irene Chu na ginagampanan naman ni Maris Racal. Pero magiging balakid si Aldrich sa tambalang Snorri ni na Maris at Anthony Jennings. Inaabangan naman ng mga manonood kung magkakaroon ng eksena si Jake at Albi Casino. Matatandaan pareho silang naging ex ng aktres na si Andy Eigenman. Kuhang-kuha ng mga lalaki ang perfect moment para mag-propose sa kanilang Swiftie girlfriends sa The Eras Tour concerts ni Taylor Swift. Yung bridge ng kanta yung Love Story ang naging cue ng mga lalaki para lumuhod at maglabas ng sing-sing. Instant yes naman ang sagot ang Swiftie girlfriend sa Perfect Love Story proposal. Inulan ng wedding proposals ang kantang yan mula noong nagsimula ang tour na ito. May mga nag-propose sa US leg pa lang hanggang Australia at Singapore. Katunayan, nagkaroon pa ng double proposal sa isang concert ni Taylor. Kilig na kilig naman di lang ang mga Swifties na nakapaligid kundi pati na mga netizens sa mga proposals. Oy, grabe ha. Cute, di ba? Oo, sobrang proposal. Kung hindi ka mapa-oo niyan, ewan ko na. Parang feeling ko, it's every Swiftie's dream na... Pero kailangan ba sa kantang yan? Anong kanta yan? Love Story. Marry me, Juliet. Ayan. Kasi yun. Pero ako parang nakaka-pressure. Hindi kaya? Kaya nga eh, no? Parang kailangan ko mag-yes. Diba? Kasi andun na yung moment eh. Parang sa kanan, mandaming nakakakita. Oo, kung mag-yes ka na lang, tapos kung mag-iba iisip mo, kasi kayo. Mami, hindi ganyan ha. Dapat sure. Ito muna. Sa ating pagbabalik, sa may bahay, ma-amaze tayo sa toy collection ng isang Guinness World Record holder ng may pinakamaraming fast food toy. Wow. At sa legal ba to, issue sa pagbabawal ng enforcers na mag-video sa kanilang sinisita. Pag-usapan natin yan mamaya. At sasabi ni Doc, bronchitis na isa sa mga sakit na karaniwang kalakip ng pagtanda. Tatalakayin ni Doc Tex Makalintal mamaya. Huwag po kayong aalis, magbabalik pa ang inyong Fave Morning kasalo ang... Good Morning, Kapatid!
Good morning mga kapatid. Usapang video recording po tayo. Mali nga ba na videohan ang mga traffic enforcer sa kanilang paninita? Yan ang isyung tatalakayin ni Attorney Buko sa Legal Ba To? Ganda umaga sir, number coding po kayo ngayon at baka pwede po makita license natin. Sir, posisyon na hindi ko po alam, galing po ako Quezon City. Sir, ba't po kayo nagbibideo? Bawal po yan hanggat wala po akong pahintulot, hindi po kayo pwede magbideo. Attorney, pinagbabawalan akong videohan ng traffic enforcer habang nanguhuli. Legal ba to? Pwede po ang video recording sa lahat ng pampublikong lugar para sa mga gumaganap sa kanilang katungkulan. Wala pong legitimate expectation of privacy ang mga kawani ng pamahalaan tulad ng pulis, highway patrol group, traffic enforcer kung ito ay nasa kalsada at bukas sa publiko at sila ay gumaganap sa kanilang katungkulan. Ang Data Privacy Act ay para lamang sa private information. Kung ito ay ginagawa sa isang public place, hindi na po ito private at hindi na po sakop ng Data Privacy Act. Kung kukunin ang inyong cellphone ng puwersahan, maaari nyo po silang kasuhan ng grave coercion o theft at maaari nyong kasuhan din sila ng kasong administratibo sa ombudsman o kasong kriminal sa fiscal's office. Attorney, applicable po ba to sa immigration officer sa airport? Lalo na yung mga nagpapahold at naging rason para hindi mo maabutan ang eroplanong sasakyan mo dapat? Hindi po maaaring mag-video sa loob ng immigration area sa airport dahil restricted area na po ito at for security reasons ay pinagbabawalan ang pagkuha ng video. Dahil sa may mga sensitibong bagay na kailangang bigyan ng proteksyon, kaya may legitimate expectation of privacy at hindi maaaring kumuha ng video ng walang pahintulot ng immigration officers. Kung kayo po ay may nais ikonsulta sa inyong lingkod, i-follow lang ang Facebook page ng Good Morning Kapatid. Mangyaring i-private message po ninyo sa akin ang inyong mga katanungan. Maraming salamat. Bakit ba kasi natin kailangang malaman, bakit natin gustong kunan kuminsan ang mga enforcer? May pruweba. Protection also. Diba? Parang yun naman talaga. Di ba nga minsan na nabalita na before, may proposal pa na magsuot sila ng body cam para malaman din kung paano nila kinoconduct yung sarili nila tuwing meron sila mga sinisita. Palagay ko kasi, Mami, nanggagaling din po ito dun sa marami kasing iba't ibang mga cases, di ba, na napapanood natin na pag nagko-conduct, parang he says, she says. Yung parang sabi, hindi ganito mo ginawa, hindi ganito mo ginawa. So parang gusto mo ng ebidensya. Pero minsan, may mga kilala din ako na nagbe-video sila for intimidation. Kasi parang counter-intimidation. Ibig sabihin, di ba pag ikaw hinuhuli ka, nai-intimidate ka. So ikaw, para pabalik, videohan kita para ma-intimidate din kita pabalik. Oo, at saka para hindi gumawa ng further kalukuhan. Di ba? Kasi parehas kayo nagbe-video. Oo. Ano? Oo nga. Pa-airdrop na lang. Ikaw-compile ko lang. Nag-stitch together. I-reveal ko to. So siguro, ang pwede nating tandaan dito, it all comes down to mutual respect. Yes. Kung re-respetuhin kayo nung enforcer, mas gusto mong respetuhin din sila back. Ganon din, kung respetado nyo yung enforcer, hindi din siya ma-offend, hindi mo kakailangan maglabas ng camera. Babalik tayo sa pagiging responsableng motorista. At the same time, para sa enforcer, maging responsable din sa paggawa ng trabaho. Yes. Pero kung sakali ako, mag-record ako kahit voice note. Para lang, sure. Para sure. Ako yan. Legal ba to, attorney? Hindi ko alam. Mamaya, tanong kita. Ito po mga kapatid, maraming mga sakit na lumalabas kapag nagkakaedad na ang isang tao. Isa dyan ang bronchitis, kung saan hindi basta-basta ang gamutan. Ito ang sabi ni Doc. Samot-saring sakit ang kalakip ng pagtanda at kahit nga Santo Papa, hindi exempted dyan. Sa video na ito, kapansin-pansin pong hirap si Pope Francis na basahin ang kanyang speech dahil yan sa sakit niyang bronchitis. Ang bronchitis ay ang pamamaga ng bronchial tubes na nagdadala ng oxygen papunta sa ating mga baga. Namumuo ang mucus o yung plema sa lining ng bronchial tubes na nagdudulot ng matinding pag-ubo o hirap sa paghinga. Posible rin pong maranasan ng wheezing o yung tila huni na tunog sa ating mga baga dahil sa pagsikip ng daluyan ng hangin. Meron tayong
dalawang uri ng bronchitis, yung acute at chronic. Acute bronchitis ang tawag kapag dulot ng viral infection at kadalasang nawawala rin naman matapos ang ilang linggo. Chronic bronchitis naman kapag umaabot na ito ng buwan o ng mga taon. Madalas na tinatamaan ito ang mga mayroong chronic obstructive pulmonary disease o COPD. Common sa mga batang bronchitis pero dahil sa paghina ng baga sa pagtanda, nagiging karaniwan din ito sa mga edad 45 pataas. Mas at risk ang mga mayroong asthma, GERD o chronic acid reflux, autoimmune disorder at mga madadalas na nakalalanghap ng usok at alikabok dito. Ilan pa sa mga sintomas ito ang lagnat, pagbabara ng ilong at mabilis na pagkapagod. Hindi nakakahawang bronchitis pero maaaring maipasa ang mga virus na nagdudulot nito. Kaya mahalaga ang paghuhugas ng kamay lalo kung galing sa labas o matapos makipaghalubilo sa maraming tao. Kung viral ang dahilan, hindi po ito nagagamot ng simpleng antibiotiko. Inireseta po yung mga antiviral medications kung kinakailangan, pati na rin ang mga anti-inflammatory medications upang lunasan ito. Kaya kung kayo po ay may ubo o problema sa paghinga na tumatagal ng higit isang buwan o mga taon, mahalagang magpatingin po kayo agad para hindi ito lumala at mabigyan kayo ng tamang lunas. At kung meron kayong mga tanong tungkol sa inyong mga kalusugan, i-ask Doc Dex nyo yan sa aking Facebook page o sa Facebook page ng Good Morning Kapatid. Ang hirap talaga ng ganyan, no? Kasi pag sinasabi nila na pag nagkakaedad ka na, dapat talaga mas umiigting pa yung pagpunta mo sa doktor, pagpapacheck mo. Kasi kadalasan pag tumatanda ka, ang iniisip mo, hindi ko na kailangan magpacheck. Sa mga bata lang yan. Pero ang totoo po sa mga kapatid natin, no? Makinig po tayo sa mga anak natin. At sinasabi ko yan sa mga magulang. Kasi minsan pag magulang ka, sasabihin mo, anak lang kita, hindi mo ako mapapapunta sa doktor. Pero at the end of the day, kailangan kagaya nitong mga sakit na bronchitis, napakahirap pa. Isipin mo, pag magsasalita, kakain. Napakahirap. Apektado lahat. Yes. Saka ito din yung mahalaga, maganda yung nabanggit ni Doc. Kasi minsan, halimbawa, pag may mga ganyang nararamdaman, nagsiself-medicate tayo eh. Kuha agad na, antibiotic lang yan, ganyan. Pero hindi yan nadadala sa antibiotic. Kaya mahalagang pumunta ka sa doktor para maresetahan ka ng tamang gamot. Kailangan talaga tayong takutin tungkol sa antibiotic na yan. Yun yung pinakamasamang gawin without the doctor's approval or doctor's consent. Kasi maraming maling, di ba? Isa sa mangyayari is matututo yung katawan mo na hindi na rumisponde sa antibiotic. Hindi, ako natawa lang ako kasi narinig ko dito sa studio pagkatapos panoorin yung sabi nito. Ay, may bronchitis pala ako. Si Joyce yun. sabi ko, siguro yan yung reaction ng mga viewers natin. Parang, oo nga pala, baka may bronchitis. So maraming salamat, Doc Dex. Maraming salamat din, Joyce, dahil binanggit talaga yung mga pamilya kasi kami dito. Kasali po talaga even off cam. Yun ang masaya dito sa Good Morning Kapatid. Pero mas masaya po ito dahil mas maraming panalong ngiti pa ang makikita natin sa ating Good Morning Kapatid Facebook page. Joyce, nagpadala ka ba? Ay, hindi. Ang cute. Okay. Mga bata. Manika, inspired. Ang cute ng mga chikitin. Hello, good morning. May unggoy. May banana yung isa. Improvise. Sali siya dun sa game. Good morning po. May mga. Keep sending selfies lamang po mga kapatid. Ilagay nyo na rin kung saang lugar kayo naroroon para sa chance na manalo ng 500 pesos worth of load sa ating pagbuboka o selfie contest. Okay, Just, ito na yung inaabangan natin. Yes, Dims, indeed. Ito na. Another fun jamming session ang hatid sa atin ng rising alt folk OPM band na The Ridleys. Abangan yan live. At sa kitang-kita, tampok ang mga sports equipment na sakto sa mga nagbabalik alindog at sporty. At sa may bahay naman po, silipin natin ang libo-libong toy collectibles ng isang Guinness World Record holder ng the most number of fast food toys. First part lamang po yan ng aking house tour. Malulula na kayo, sigurado yan, sa dami. Huwag po kayong aalis. Mga kapatid, magbabalik ang inyong paboritong morning kasalo, ang Good Morning Kapatid! Nagbabalik po ang Good Morning Kapatid
kapatid, kaway-kaway po sa mga mahilig mamili ng toy collectibles mula sa mga paborito ninyong kainan. Dahil hindi lang po isa, hindi dalawa, kundi more than 20,000 toys ang ipapakita po namin sa inyo. Sama-sama tayong bumisita sa Guinness World Record holder ng may pinakamaraming fast food toys dito po sa May Bahay. Mga kapatid, isa na naman pong toy collector bibisitahin natin sa May Bahay. Ito, very special din dahil siya ang record holder ng the most fast food toys na meron sa collection. According yan to Guinness World Book of Records. Ito na, punta na natin si Sir Percival Luge. Let's go! Sir Percy! Magandang umaga! Good morning! Halika, pasok tayo. Okay lang ba? Sir Percy, napakaganda naman ng collection mo. Ang 3-story house na ito sa Apalit, Pampanga. Ang nagsisilbing may bahay ng mga toy collection ni Percy. Originally, dapat talaga residential. But I decided na itong portion na to for the toys na para hindi na kalat-kalat sa iba. The collection is not only exclusively to fast food toys, pero majority fast food Fast food talaga toys, sila. okay. Ayun, parang these are happy thoughts. Kahit saan ka lumingon, toys are everywhere. Umabot na sa mahigit 20,000 pieces ang toy collection ni Percy. Kaya naman siya ang Guinness World Record holder ng the most number of fast food toys. Ikaw na talaga, Percy. Paano naman to pumasok sa iyong isipan na ipadala? Ayun, yung ancestral house namin, napuno ng mga fast food toys. And then one of my friends told me, sabi niya, this is one for the books. Siyempre, ano ba yung book? Yung Guinness World. And that's when I decided, why not submit it sa Guinness World Record, sabi ko gano'n. Kaya matagal ang proseso nun? May pumupunta ba? Hindi. Actually, correspondence lang. Email. Tapos, nung sinabi nila na-approve na yung fast food toys, yung proposal ko, sabi nila, they have to see evidence na talaga may 10,000. Okay. So I have to painstakingly count them, archive everyone. Kasi hindi sila pupunta eh. Higit sa recognition na nakuha ni Percy, may sentimental value bawat isang laruan sa kanyang collection. Karamihan ng mga toys ko have a significance in terms of the people I had lunch with, ganyan. Now, this in particular, naalala ko yung mother ko. I remember the place, I remember her smile. And kwento nyo? Yung kwentuhan. So it's very significant. I saw how happy she is, making me feel happy. Although, vivid pa rin ang mga memories ko sa kanya. Every time I get a hold of this, parang yung Bumabalik. It's like parang a memento. Talagang nare-refresh yung that particular special moment namin. Kwento pa ni Percy, 5 years old lang siya nang nagsimulang mangolekta ng mga laruan. At taong 1980 naman nang nagsimula siyang mag-collect ng fast food toys. How did you first begin your journey as a toy collector? Ano yung pinakaunang laruan mo? Actually, mga bootlegs lang. I remember, mga 5 years old pa lang ako. I have the knack for collecting already. So, ano mga kinolect mo nun? Yung mga nabibili sa mga perya, ganyan. So, naiipon yon. And then, with the advent of fast food, pagtas nagbibigay sila ng mga free toys, doon ako nag-start. I concentrated on fast food toys. Abangan bukas. I think every toy collector dreams of having their own toy museum. Kasi sayang naman kung ako lang nag-enjoy, di ba? It would be a wonderful idea na talagang i-open to sa public so that they too will be able to remember their own childhood memories. Lahat ng yan sa part 2 ng aking house tour sa may bahay ni Percy. Thank you, Sir Percy! Grabe yun. Alam mo, medyo nakarelate ako dun sa Hetty Toy. Kinukwento ko kay Justin kanina na nung una kami nag-migrate to the US, this was back in 1996, so buong family ko nagpunta doon. Ang dami ko naiwan dito na ibang members ng family at mga kaklase, friends. And then I had a Hetty Toy that I brought with me. So, and for some reason, that toy was so special to me. Siya yung yakap-yakap ko sa aeroplano while I was crying kasi for me, that was a piece of the Philippines. Na I couldn't, that time, wala pa doon. So parang yun, it had a sentimental value sa akin. So wala, ang sarap lang ng feeling
feeling. So again, thank you Sir Percy for sharing your toy collection. Sobrang amazing. Pero for now, ilang paalala po muna tayo. Kagaya ng MX3, they advocate for people to live their best life. And it's really the same thing with me. Kapartner ko talaga ang MX3 sa buhay ko. Guten Tag! Welcome to the beautiful Switzerland. I'm Dexy Jimenez, 39 years old, Tubong Davao, and this is my MX3 story. I'm now more than 10 years here in Switzerland. I'm working as a fashion consultant sa Zurich. Since 2009, breadwinner na ako ng family. Sila talaga yung aking inspirasyon kung bakit nandito ako. So talagang focus ako sa trabaho and alagaan ang aking kalusugan. It's part of a Swiss culture. Like, they really watch what they eat and they really live a healthy life. And pasok talaga sa akin tong MX3 kasi it has anti-inflammatory properties. And sa work ko, 4-story yung building, walking and running here and there. So, malaking tulong talaga siya for me. I learned how to value my health so that I can live longer. I'm from Davao. We love mangosteen and we always support the homegrown products of Davao, gaya ng MX3. Gamit na taog MX3 para padayon ang atong kahimsog. MX3, dito ako bilid. At sa aming pagbabalik sa Kitang-Kita, simula na ang fitness journey gamit ang sports equipment na ibibida natin mamaya. Tuloy-tuloy lang ang good vibes. Kasama pa rin ang inyong paboritong kasalo sa umaga. Good morning, kapatid! Ito, Mami Chiki, Justin, matanong ko lang kayo. Meron ba kayong sports? Lahat. Ay, oo. Alam ko na makakatip ang lifestyle nitong dalawang. Ito, madami. Ano? Kaya kilala ko lahat itong mga, ayan, Muay Thai, nasusubukan ko yung ginagawa ko yan din pang fitness regimen. Ito pa si Justin, lahat naman ina-explore eh. Oo. Ito, hindi ito pang ping-pong, ha? Ito. Yes. Para sa training natin yan. Tinan mo naman mga mitts gayor and gloves, pink. Di ba? Ngayon. Saka I'm sure itong dalawa sobrang excited na dito kasi hindi na sila mapakali. Ito na, mamili na tayo rito ng mga sports equipment dahil yan ang bibida nating negosyo sa Kitang-Kita. Punching bag, boxing gloves, at hand wraps. Ilan lamang ito sa produkto ng Payantog Enterprises, ang outdoor and sporting goods company ng mag-asawang Jeline at Joey. Dating mall supervisor si Jeline at seafarer si Joey bago nila pasukin ang pagnenegosyo. Taong 2015, gamit ang puhunang 10,000 pesos, sinimulan ng mag-asawa ang paggawa ng mga 5 gears at sports equipment. Mula sa online selling, ngayon meron na silang physical store sa Caloocan City at kumikita na ng pangmalakasang 6 digits kada buwan. Next na rin natin si Jeline, pati na rin si Coach Archie ng Payantog Enterprises. Thank you very much sa pagsama sa amin ngayong umaga, Jeline and Coach Archie. At congrats, ha? Di ba nag-start ka sa 10K lang? 10K na puhunan. Ang galing. Okay, ano ba itong mga dinala nyo sa aming sports equipment ngayong umaga? So, we have boxing and MMA and Muay Thai gears. Opo, kompleto po kami lahat ng mga gamit. Kompleto eh. Ano pa pagkakaiba ng Muay Thai tsaka boxing gloves? Meron di ba? Pretty much po, yung boxing gloves and the Muay Thai gloves are almost the same. Okay. Pero pagdating doon sa mga pads na gagamitin, there's the boxing mitts that we use for specifically for boxing. And then there's the pads that we use for, this is good for kicking and punching at the same time. Yes. And there are the ones that you use na talagang for kicking. So may specific gears or equipments that you use. Saan yun? Yung para sa kicking?
For the kicking, you can use this. Ito. And the punch. Wala mo ba saan sinusuot ito? And then, Coach, saan sinusuot yan? dito po yan sa kamay sinusuot. Sa kamay. Yung pad holder. Diba? And then yan po Tapos yan yung sinusuot sa legs. sinusuntok. If you wanna kick the legs, yan po sinusuot yan sa legs. Ito para sa legs? Hindi, parang mitts yan, di ba? Mitts. That one po. Ito. Tapos ito para sa ulo. Yan po, para sparring na. So, magkano yung mga gloves ninyo? Halimbawa, may difference din ba sa presyo for Muay Thai and boxing? Opo, nagre-range siya ng 2,000 to 2,500 ang price namin. For boxing. Boxing Opo, gloves. Pag oo. sa Muay Thai naman, mataas lang ng konti po, sir. mga konti lang, Opo, mga nasa konti lang. 3,000 Opo. siguro. Ganyan. Napansin nyo ba ano yung mga mabenta ngayon sa inyo? Halos lahat naman po ng product namin ngayon, since yung combat sports sa Pilipinas is growing naman po. Opo, booming na lahat kasi tapos na yung pandemic. Ano masikat ngayon? Boxing o Muay Thai? Boxing po. Boxing pa rin. Okay, Sikatin mukhang natin. ready silang ipa-demo sa atin eh. Si Mami Chiki, oh. Tingnan mo. Okay, Asan yung Ano, Coach Archie? Pakita natin kung saan, ano ba yung sinasalag ninyo dyan? In fact, makakasama natin dito ang ating first Filipino World Champion ng Kung Kumer na si Kaiden. Asan si Kaiden? O, ayan. Grabe, champion. Saka si Archie. Si Coach Archie. Ayun. Teka, ano ba yung Kung Kumer muna? Oo nga. Ang Kunkumer po is very identical sa Muay Thai. Yung place of origin lang niya. Ang Kunkumer originated from Cambodia. Pero pretty much the same Hindi sila. pala Thai. Uy, doon daw tayo. Kasama ng ating mga champion. Game. Game. Pakita nyo nga sa amin, ano yung mga basic. Siyempre, kailangan di ba? Naka-high heel di ba? Oo nga, nakahil si Ma'am. Oo nga, game. Southpaw. Ano dyan? Ha? Southpaw. Manny Pacquiao only, di ba? Oo. Jab. Uppercut. Upper. Panalo. Boom. Jab straight. Jab straight. Jab straight. Straight. Turn. Turn. Jab. Straight. Jab straight. Jab straight. Uppercut. Uppercut. Straight. Boom. Boom. Alam nyo na kung sino hindi nyo Jab straight. kakalabanin. Okay. Uppercut. Ay, uppercut. Ayaw na. Jab straight. Mami Chiki, may hamon sa'yo dito. Lap. Ayan. Wala. Tag team. Ayun na. Walang pagkain. May side ako. Sa English, knuckle sandwich ang pagkain. Tag team, Justin, go. Okay. Jab. Jab. Boom. Hook. Kick. Kick. Yun. Kick. Yung pala kaya malaki kasi sinisipa. Jab straight. Uppercut. Straight. Hook. Kick. Boom. Knee. Yan. Straight. Good. Jab straight. Jab straight. Straight. Alright. Kahingal, Okay, ano? para sa mga kapatid natin na gustong bumili sa inyo, interesado silang simulan ng kanilang Muay Thai or boxing journey, saan nila kayo makikita o paano sila makakabili ng mga produkto ninyo? Meron pa kaming FB page, Lazada and Shopee account po, and TikTok account. Contact nyo na lang po kami. Ayan, Payantog Enterprises. Hanapin nyo sila sa Facebook. Muli, maraming salamat. Coach Archie, Kaiden, and JB. Payantog Enterprises. Thank you very much sa inyo, mga kapatid. Thank you po. Thank you. At ito pa, para sa ating loading sikat. Makikijump sa atin ang alt-folk band na The Ridleys. Pakinggan ang live performance sa kanilang latest single na Be With You sa aming pagbabalik. Tuloy-tuloy lang ang happiness ngayong umaga dito pa rin sa inyong Happy Morning Kasano ang Good Morning Kapatid! Check, sound check. Okay ba? You check. May ano ka? Our friends, they all know it. Your siblings think it's strange. I don't wanna be with you every single day for the rest of our lives. Someday I'll make a home with you, but maybe small. Sound check, 1, 2. Sound check, hey.
done the same. Our friends, they all notice. Your siblings think it's strange that I wanna be with you every single day for the rest of our lives. I can't help but feel guilty when I'm taking up the time, so I'll take out my old notebook and I'll put this in right. Oh, I wanna be with you every single day for the rest of our lives. Someday I'll make a home with you. It may be big, it may be small. We'll make a space where all the kids can turn around and safely fall. But if the dreams don't happen right away, that's okay. I just wanna be with you every single day for the rest of our lives. You've changed since you met me, and I feel I've done the same. But I've changed for the better, and you're the one to blame. That's why I wanna be with you every single day. We've had our share of sorrows and keeps us up at night. Sometimes I wish we'd stand down instead of putting up a fight. Still I wanna be with you every single day to the day that we die. Someday I'll take you around the world, places where you stay. I'll play some shows on radios, listen close, I'll sing your name. But if the dreams don't happen right away, that's okay. I just wanna be with you every single day for the rest of our lives. I'm gonna work on my tempo, to speak your mind some more. I'll be more of a shelter and less of a storm, while we both are working on ourselves in our own ways. I just wanna be with you every single day. Oh, I wanna be with you every single day for the rest of our lives. Ooh, ooh, for the rest of our lives. Ooh, ooh, till the day that we die. Nag-release at ang kanilang pinerform po ngayon ay ang kanilang latest single na pinamagatang Be With You for the rest of our lives. Alam mo, kanina binalita namin na merong mga nag-propose sa Taylor Swift concert. Parang pwede rin sila mag-propose sa kanta na ito. Ang ganda-ganda, di ba? Be With You for the rest of our lives. Message nung kanta, did you write this song? Yeah, I wrote all the songs of the release. I write. Wow, it's amazing. Nakaka-feel good siya. Ilang taon ka na? I'll guess. 20! Yeah, let's go with 20. Cute kasi. I love how yung sound niyo, pumapasok pa lang ako kanina, galing ako doon sa dressing room. I was like, ang ganda naman ang tunog ninyo. Thank you so much. Is it intentional? Gusto niyo talaga ganun ang tunog ng The Release? Or do you also shift? Kasi ang guest namin kahapon, they shift from one genre or sound to another. Kayo ba? You stay true to your sound? Oh, we stay true to our sound. We don't really tailor our sound for the audience. We just go to the show as we are, and then you know, this is our sound. Yes, Meron ito ba yung kayong sinasabi ko na parang iba-iba ang Right. creatives. Meron ba kayong parang musical inspiration or meron kayong genre, may tawag ba sa genre na tinatahak ninyo? Well, I think it's folk at the core because I started as a singer-songwriter. I'm Benny, by the way, and then I'm with my Yes, friends. please, Benny. Yeah, let me introduce the band. Benny, this is Jan. On the drums is Bryant, and on the bass is Jordan. Hi, Jordan.
And so it starts with me as the singer-songwriter, and then I let my friends hear it, and then we, whatever their musical influences are, yun napapasok. Feeling ko parang may Nickel Creek dyan, may Duncan Chic, diba? Yeah. Some folk, yeah, a lot of folk. Pero si Nabray dyan, they listen to a lot of gospel songs. John Mayer. Sabi ko kanina, parang Your Body is a Wonderland yung feel niya. It's very very easy, very catchy as well. It's something you would listen to kapag nasa road trip ka or nasa traffic ka para hindi ka mga away. Ay, sa kanila yung pangalan. Bakit the Ridleys? So, bakit the Ridleys? So we started in March 2, 2016 for a Battle of the Bands. Happy anniversary, March 2. Thank you. Yeah. We're celebrating our 8th year. So, I had a huge crush on Daisy Ridley, the actress from Star Wars. So, sabi ko, one time lang naman to, guys. The Ridleys na lang. But then, kala mo one time, ayan na. But then we got one gig after another. Kala ko kasi fan kayo ng Batman. So, the Riddler, the Pwede rin fan ni Ridley Scott, the director. Wait, yung pinaka pumatok yung kanta, yung Aphrodite, nakaabot ng 10 million streams. Yeah, going at 10 million streams. Of course, Aphrodite. sure. Let me play that for you guys. TikTok challenge na ganyan di ba? Goddess of Beauty ba yan? The Goddess of Beauty. Goddess of Beauty. So the chorus goes something like 2, 3, and I see the galaxies when I look in your eyes, and I can't speak, no, I can't speak at all. I spread a Zeus or Aphrodite in disguise. Don't think that you can hide it from me. Oh no, I never thought I'd get this close to someone so divine. Oh, I can't breathe, no, I can't breathe at all. Aphrodite, could you please be mine, oh? Could you please be mine, oh mine? Okay, say yes. Ay, di pala. Sorry. Ay, may magic kayong ganun. I love how they're so true to themselves. Alam na alam ninyo kung ano yung tunog ninyo at talagang pinaninindigan nyo. Kung ito yung mga gusto kong kasama sa campfire, magka-camping kayo ng walang tulugan, tapos tutugtog ka lang, Sabihin ko lang kagabi, pinakinggan ko sila habang naghuhugas ako ng pinggan. Okay, relax na ako. Sige, kahit siguro ang linis-linis na ng pinggan na yun, ano? Hindi ka ay, nako. We're so happy that you're here. Thank you so much. Napakinggan namin kayo. Thank you everyone. Okay, saan pa namin kayo pwedeng sundan para we get updated kung saan ang mga gigs ninyo? Sure. You can follow us on social media. We are The Ridleys Music, RIDLEYS. Meron kaming gig this Saturday, March 9 in Jess and Pat's in Maginhawa. We also have a gig, I think, March 23 in Molito, Nook. But for more updates, just follow us on our social media pages, The Ridleys, RIDLEYS. Thank you, Ellie. Thank you so much. The Ridleys. At eto po, ngayon, may nanalo na sa ating Kagumokha Ako Selfie Contest. Congratulations! Raylyn Quintano ng Mandaue City, Cebu. Daghang salamat! Daghang salamat sa inyong tandaan. Okay, hintayin lang ang mensahe ng aming staff para ma-claim ang inyong load. And that is it para sa ating Fun Party Wednesday. Spread happiness namin po mga kapatid. Isang makabulang umagang nahihatid namin sa inyong mga tahanan. Sana nag-enjoy kayo sa aming pakulo this morning. Kita-kits pa rin po tayo bukas. Gawing habit na ang pagtutok sa amin every morning para siksik ang araw ninyo sa saya at informasyon. Mga minito-balita at nakaka-inspire na kwento. Yan at marami pang iba. Kasama inyong fave morning kasalo. Ito ang Good Morning Kapatid! You're the moon that glows in the sky, lighting up the world when it's blue. Stars they dance, don't late in the night. Don't you know they dance just for you? Dark clouds, smiling at dawn from afar. All right, that's it. Thank you, guys. Thank you.